Yo, what's up guys? Magandang oras po sa inyong lahat. Nako, mga sangkay, usapang politika. May mga winalis po, mga sangkay yung Malacanang ngayon. Sila PBBM. At ang mga inalis, mga sangkay, yung mga tinapon. Mga traidor daw po sa loob ng Malacanang. Ito po ay ating aalamin ngayon, mga sangkay. Kung sino-sino nga ba ito at ano nga ba ang dahilan, mga sangkay. At ito na nga ba yung mga sinasabing naglalabas ng mga sensitibong impormasyon doon sa loob ng palasyo papunta po sa mga kalaban ni PBBM. Pag-usapan po natin yan. But anyway, before tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.4 road to 2 million subscribers sa po tayo. Kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto na nga po ang matinding balita ngayon. Mayroon daw pong mga winalis sa Malacanang. Totoo kaya ito, mga sangkay? Na ang mga winalis, ito po yung mga nagpapakalat ng mga fake news o di kaya, mga sangkay, naninira po. Isipin nyo, mga opisyal po ito ng gobyerno. Opisyal ni PBBM. Pero sila pala, yung nagtatraidor, mga sangkay. Ay nako, matindi ito. Tingnan po natin, mga sangkay, kung gaano katotoo ito. Ayan. Sabi po dito, leakages sa PCO, isa sa dahilan kaya pinagbibitiw ang mga presidential appointees. Actually, mga sangkay, sinipa na po sila. No, hindi lamang po nagkaroon ng matinding headline, pero sinipa na nga po yung itong mga sangkay. Alam nyo, noon pa man, may mga napapansin po talaga kami dyan. Okay, may mga napapansin kami. Hindi na lang namin siguro babanggitin kung sino. Pero siguro kung nanonood kayo lagi sa mga vlog ko, may mga tinitira po ako dun eh. May mga binabanatan po ako dun ng mga opisyal ni PBBM na siyang dahilan kung bakit yung mga mali-maling impormasyon ngayon sa buong Pilipinas tungkol po kay PBBM nagkalat. Wala po silang ginagawang matino, mga sangkay. Ngayon, eto na. Sabi po dito, ibinunyag ni Presidential Communications Office or PCO Secretary J. Ruiz na may insidente ang ahensya ng leakage o pagpapakalat o pagkalat ng mga sensitibong impormasyon na dapat ay confidential. Ito na ba, mga sangkay, yung sinasabi nilang nag-aabot ng mga impormasyon? Kasi 'di ba? Lagi po 'yan, mga sangkay, may ganung lagi pong may ganung klaseng issue na okay, may ganitong nangyayari sa Malacanang ngayon. Tapos nagtatawanan naman po yung mga loko. 'Di ba, mga sangkay? Maraming beses na nagkaroon po ng mga ganitong klaseng, kahit po ultimo maliliit na bagay, mga sangkay, ginagawa na po ng fake news nitong mga kalaban ni PBBM. Maraming beses nangyari ito. Not just once. So, sino kaya itong mga sangkay, no? Ayon kay Ruiz, isa ito sa mga dahilan kung bakit pinagsusumite ng courtesy resignation ang mga presidential appointees ng PCO. Good job. Yan yung sinasabi po natin. Since nabanggit na, ito po ay mga appointees ng PCO. Di ba nga sabi ko sa inyo? Bakit ganun? Lagi ko question yan eh. Bakit ganun? Bakit walang mga programa yung PCO para pumalabanan itong mga fake news, mga sangkay? Kahit po yung mga dilawang DDS, di ba? Namamayagpag po sila dahil po hindi po ginagawa ng pamamaraan ng PCO, mga sangkay. Noon hindi yung ngayon. Ito mga nangyayaring mga naglitawan ng mga fake news. Kumbaga nagkaroon po tuloy ng momentum. Ngayon, mga sangkay, eto na. Nakagulat kaming lahat. Uy, eto na, pinag-resign na po, mga sangkay. Pinagpa-file na po ng courtesy resignation ang mga presidential appointees. Dapat noon pa po ito ginawa, mga sangkay. Kasi, alam nyo, wala naman po talagang ginawa mga yan dyan, kundi umupo at wala lang, magpahinga. Ganun lang po yung ginagawa nila dyan, mga sangkay.
Wala po talaga silang, alam niyo, imagine niyo yung trabaho noon mga sangkay ng PCO ni President Duterte noon. Sila andanar mga sangkay. Naku po, matitindi po yun. Gumawa ng kung anumang mga balita. At saka, hindi po panis mga sangkay yung kanilang mga ginagawa noon. Hindi naman po sa inaangat natin sila mga sangkay. Pero, yun po talaga yung katotohanan eh. Magagaling. Itong mga to, siguro sinasadya po nilang hindi galingan mga sangkay para ilaglag po si PBBM. Tingin ko lang that's my opinion mga sangkay. Ang tingin ko yun ang nangyayari kasi ang dating tuloy, nasa loob nga sila ng Malacanang, nasa loob nga po sila ng opisina ng gobyerno, kakampi ni PBBM. Pero hindi alam ni PBBM, pasimpleng tinatraidor po siya ng mga to. 'Di ba? Sabi po dito, bukod sa may leakage, inamin din ng kalihim na may nangyayaring intrigahan. Yan na at siraan sa loob ng ahensya. Bagay na nakaaapekto sa kanilang trabaho. Buti naman at nakita na po ito nila ngayon, mga sangkay. Noon pa po namin yan nakikita eh. Actually, dapat po, bago pa lamang po naupo si PBBM, wala po sanang gulo ngayon yung mga vlogger kabilaan mga sangkay kung magaling yung PCO. Okay, yan na, magiging honest na po tayo. Wala po sana ngayong gulo, mga sangkay, yung magkabila ang panig ng mga vlogger. Actually, dati kasi iisa lamang po yan. Kung mayroon ng kakabila, yun po yung mga matatagal na po mga DDS na mga vlogger. Hindi po yung V, yung B na vlogger, yung mga nagsusulat lang. Pero yung mga vlogger, yung mga gumagawa ng video, lahat ng yan halos mga sangkay nasa side ni PBBM. Pero dahil sa kawalan po ng aksyon ng PCO noon, pero inyo kasi ito ang nakakalungkot na nangyari. Binaliwala po yan ang PCO noon. Kasi ang gusto po mangyari mga sangkay, ito lang pagkakaintindi ko, parang gusto nilang pasunurin. Gawing parang puppet lang yung yung mga vlogger na sumusuporta kay PBBM noon pagkatapos ng eleksyon. Hindi nga po na-recognize yan yung mga sangkay. Alam nyo ba yon? Hindi po na-recognize. Samantalang, alam po nating lahat na yung nagsama-samang mga vlogger ang isa sa dahilan kung bakit nanalo si PBBM. Dahil po sa strategy at galing po mga sangkay na hatakin po ang sambayan ng Pilipino at pag-isahin. Pero ang ginawa nila, mga sangkay, ginawa po nila, tininaydor po nila yung mga vlogger, nawalan po ng... Actually, may mga natira naman mga sangkay, pero alam po natin yun kung ano lang ang ginagawa sa kanila. 'Di ba? Hindi po talaga binibigyan ng pagpapahalaga na mga sangkay. Sayang Kasi, di sana walang bakbakan ngayon yung magkabila ang mga vlogger. Dapat iisa. Ngayon yung mga vlogger, mga sangkay, na kay PBBM. Kahit ano pa ang nangyari. Kaya nga lang, dahil nga po, walang gumawa ng aksyon para mapangalagaan nito. Ayun, mga sangkay, ngayon, nagbabardagulan. Diba? Nagbabardagulan, mga dating loyalista, naging DDS. Diba? Mga sangkay, yung iba doon, dahil po sa sama ng loob. At sa sama nila ng loob, naniwala po sila sa propaganda laban po kay Pangulong Marcos. So, yan po yung mga nangyari, mga sangkay, na kumbaga, nangihinayang po tayo. Ngayon, mga sangkay, eto na. Gumawa na ng aksyon. Nilinaw naman ni Ruiz na ang kautusan ay galing daw po kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Bahagi daw ito ng mga direktibang kailangan sundin dahil kinakailangan umano ng pagbabago sa ahensya. Ngayon may video po dyan mga sangkay. Ito, si Jay Ruiz. Orders was the executive secretary. There were orders kinakailangan natin gawin dahil kailangan nga ng pagbabago na hindi dapat kasi nangyayari kasi unang-una maraming leakages, maraming intriga, Maraming intriga, maraming nagsisira. Ayaw natin dapat hindi sila sabing galing sa yan. Pwedeng manggaling din sa taas. Pwedeng manggaling din sa media. Pero dapat confidential lahat ng orders, lahat ng papeles na ito. We treat it as confidential. Ayan mga sangkay, yan po yung opinion ni Jay Ruiz. Ngayon mga sangkay, buti naman, nagawa na po ng aksyon ito
ng pamahalaan. Dahil kung hindi, magpapatuloy lamang po yung mga anay dyan sa palasyo. Sana nga po, noon pa po ito ginawa. No? Noon pa sana ginawa ito. Bago pa lang naupo si PBBM, nakita na po nila na, teka lang, ito mga inappoint namin, mga mga wala namang binubuga. Diba? Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangke Revelation. Dito nag-upload po tayo ng mga vlogs na kapupulutan po ng kaalaman. Magaganda yung topic natin dito. Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click to subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.